mga kabayan. Ayan, gawa tayo ng kasi may nagtatanong sa akin at saka may nagsasabi sa akin ng mga kaibigan ko, bakit daw ako nakikialam sa politika? Siyempre, Pilipino tayo, di ba? Makialam tayo kung ano nang nangyari. Ngayon, masaya tayo ngayon, may ayuda. Siyempre, masaya tayo, makatanggap tayo. Paano na ang bukas yung nakatanggap ng ayuda? Wala naman akong ano. Tanggapin natin yung ayuda. Kasi yung ayuda, pira naman natin yan. Di ba? Ang isipin natin, yung nagbigay ng ayuda, makatulong ba yun pagkatapos ng eleksyon? Ha? Ngayon, wala na yung budget yung PhilHealth. So, sino magsasuffer? Yung mga katulad kong mahihirap na kapag na-hospital o kaya may naoperahan ng mga pamilya natin, saan ba tayo tumatakbo? Oh, di ba? Wala na tayong matakbuhan kasi lalapit ka doon sa isang kandidato na politiko kung sino yung may hawak ng ayuda. Ayan. Yung ayuda ang naghawak niyan sa DOH yan, nakatambay ng pera na yan. So, ibig sabihin yung DOH ang nakakaalam, ang magbibigay sa inyo ng instruction, saan kayo maghingi ng tulong kapag may pamilya kayong uoperahan. O, ngayon, tatakbo kayo doon sa politiko na yun na nanalo. Kasi nga, binayaran ka na nung ayuda. Magkano na lang ibibigay sa'yo? Di ba? Kasya kaya yung ibinigay sa'yo pang-opera sa pamilya mo. Yan. Di ba bago tayo, pag lumabas na tayo galing hospital, hingi tayo sa DSWD ng tulong. Noon, sa malasakit, ayan, nakakatulong yan. Ngayon, iba na. Wala na tayong matakbuhan, kundi ang politiko na lang ang tatakbuhan natin para maghingi ng tulong. Yan ang mangyayari sa susunod na taon. Kasi walang pundo yung PhilHealth na eh. So, ibig sabihin yung mga nagtatrabaho sa kumpanya na kinakaltasan ng PhilHealth, yung pundo nila, yun yung gagamitin pansamantala doon sa mga public hospital. Ayan, ganyan ang mangyayari kapag hindi natigil ang kabulastugan ng ating gobyerno ngayon. Ang tindi. Dati, baka ngayon, kaltas na yung budget ng DepEd. O, di ba? Ano nang mangyayari sa mga college natin na dati ay free tuition? Libreng pag-aaral sa mga kolehiyo. Baka susunod na taon wala nang libre. Bayad na tayo na mga magulang ang magsasuffer. Yung binigay nilang ayuda na 5,000, 2,000, 3,000, 6,000, kung magkano yung mga natanggap nyo, hindi ko naman natanggap yan. Masaya tayo. Sa ngayon, paano ang bukas? Buti kung buwan-buwan sila nagbibigay ng ayuda. 'Di ba? Yung purpose nga, binawasan ng budget. O, ano na mangyayari sa mga purpose? Dapat yung mga purpose na nag-graduate na yung anak, dapat yung mga bago naman ang papasok doon. Mas maganda yung purpose. Pero yung ayuda, yung akap, wala talagang maitutulong yan na ayuda. Dapat yung budget nila doon na lang binigay. Kaso nga lang, dahil mga gahaman ng mga politiko ngayon, wala na tayong mapapala sa kanila. Ngayon, tayo mga Pilipino, tayo mga nasa laylayan ng ating gobyerno, ano nang mangyari sa atin? Wala, tayo ang nagsasuffer. Hindi lang kayo, kapwa ko mga OFW, mga ano dyan, nagsasuffer din tayo kasi kung yung pinapadala natin, ang laki ng tax na binabayaran, ang laki ng kaltas dito, kaltas doon, di ba? Ngayon, kulang pa yung pinapadala natin. Yung sahod natin dito mataas. Pero yung padala natin palaki ng palaki dahil sa mahal ng bilihin. Yan. Tumaas na yung tax, magkano? 12%. So, ano nang mangyari? Wala, kawawa tayong mga Pilipino. Kawawa tayong mahihirap. Mas lalo tayong mahihirapan.
Ang yumayaman na lang ngayon, mga vloggers na lang. Halos lahat nagba-vlog na, oh. 'Di ba? Wala, pati negosyo mo, bagsak na rin. Pag ninegosyo, wala na rin. Umaasa na lang tayo sa ayuda. Kaya tayo ngayon, pag bumutot natin, alamin natin kung sino yung mga senador na nagbigay ng ayuda. Yan yung hindi natin butuhin. Maniwala kayo. Kasi magsasuffer din kayo pagdating ng panahon. 2025, 2026. Ilang taon pa. Ayan. Yung ang laki ng budget ng DPWH. Hindi naman. Wala namang project tayong nakikita. Anong nangyari? O, di ba? Ang binigyan ng malaking budget, yun pa yung walang project na ginawa. O, yung DepEd na kailangan ng mga anak natin, kinaltasan. Ay, mas lalo na yung PhilHealth, talagang zero. O, ano nang mangyayari natin mga Pilipino, mga kababayan ko, ano? Nasa ating mga kamay, mga kababayan. Ayan, sama lang. Talagang naiinis ako, umiinit yung ulo ko, nagkikinig ako ng mga balita. Sabi nila, huwag ka na makialam dyan. Hindi naman tayo habang buhay maging OFW, di ba? O, lahat tayo may pakialam kasi Pilipino tayo. Hindi, darating ang panahon pag tuloy-tuloy ang ganyan yung pamamalakad nila, bankrupt ng Pilipinas, ibibinta na yung Pilipinas. Binibinta na nga yung mga reserve gold natin, wala na eh. Sa susunod, Pilipinas na ang ibibinta. Yung mga nasa gobyerno ngayon, mayaman na yan sila. Oh. Pag bininta na yan, pag naghirap na ang Pilipinas, nag-bankrupt na, ayun, pupunta na yan sa mga bahay nila sa ibang bansa. Tayo ang mga Pilipinong mga kawawa. Paulit-ulit lang yung sitwasyon natin ngayon. Mas lumala pa ngayon. Ay, Diyos ko. And God bless. Sana God, matauhan ang lahat at tamaan ng kidlat ang lahat ng mga politikong hindi maganda ang gawain.